Mga kwento ni Thelmo. Lingay ang araw kaya hindi pa gaano kasakit ang tama nito sa balat namin. Medyo kabado ako. Walang kibuan kami nun. Napapansin ko kay Capio na panay haplos siya sa tangkay na nakaipit sa kanyang bisig. Napapaisip ako, ano kaya ang tangkay na yon at para saan? Naitanong ko ito kay Capio, pero ngumiti lamang siya sa akin at sabi niya, sa kanya lamang daw. Hindi ko naman umano kailangan ng ganon. Kaya ko umanong gumala ng walang dalang tangan. Hanggang sa nakikita ko noon na patungo na kami doon sa lugar kung saan dito ko nasilayan ng dalawang aswang. Sabi ko pa kay Capio, bakit parang alam niya? Sabi niya naman sa akin, dahil daw yun sa bakas. Teka, ano bang ibig mong sabihin na parang alam ko? Alin ito? Bakit? Kasi po, dito ko namataan ng dalawang aswang. Tugon ko. Tumango naman siya noon, hanggang sa may binulong siya sa akin. Mga kataga ito. Bawal itong ilathala dito sa sulat ko. Sinunod ko lamang yon. Pinapasangbit niya kasi sa akin to. Mga 5 beses umano. Ayun. Ilang sandali lang ay may naramdaman akong kakaiba sa katawan. Para bang ang lamig, imbis na sa mga sandaling yon ay medyo mainit ang panahon. Mga segundo ang namagitan. Bumigat ang pakiramdam ko. Ito yung nararamdaman ko sa tuwing may aswang. Pero hindi ganon kalala. Bagkus ay kaya ko namang intayin yon. Gumana ba? Napansin ko kasi ang pagiging balisa mo. Lumakas ano? Lumakas ang pakiramdam mo. Sundin mo ang inuutos ng katawan mo. Alam mo, hindi ko kayang gawin ng ganyan. Alam ko ang kataga pero hindi gumagana sa akin. Hindi may pagkakaila na isa kang divino. Doon ko palang nalaman kung para saan ang katagang yon. Pagpapalakas ng pakiramdam. Nililibot lang namin ang lugar. At habang nangyayari ito, sinabi ni Capio, kung may reaksyon ng katawan ko bukod sa malakas na pakiramdam, doon posible ang direksyon sa kung saan nakatira ang aswang. Pwede ko din umanong maramdaman ng mga taong katulad ni Capio na isang albularyo. Pero magkakaiba sila ng pahiwatig. Maging ang mga mangkukulam, mararamdaman ko. At posibleng ito umano ang matutumbok namin habang naglilibot kami sa lugar. Tumango lang ako sa kanya. Ang dami niyang sinasabi at hindi ko maisaksak sa kokote ang lahat ng yon. Alam niyo, totoo ang mga sinasabi ni Capio. Sa bawat napupuntahan kasi namin, may kakaiba talagang presensya na panaka-nakanon. Posibleng may mga karunungan ng ilan at posible ding may mangkukulam o mambabarang. Pero ang hinahanap ko nun, yung presensya talaga ng aswang. Yung tipong magtatayuan ng mga balahibo ko. Hanggang sa ilang oras pa, tanghali nun, dito ko na napansin sa isang lugar ang pamilyar na presensya. Huminto ako at nagpapalinga-linga. May ilang mga bahay at syempre, magkakalapit ang mga ito. Pero makahoy yun. Sabi ko kay Capio, dito na ata. Sabi niya naman sa akin ay sundan ko lamang ang utos ng pakiramdam. Parang nakakabingi na yun kasi nga, paulit-ulit niya namang sinasabi sa akin ang pangungusap na sundin ko lang ang utos ng katawan ko. Inisa-isa ko ang bahay, hanggang sa nakita ko si Kitnon. Doon mismo sa dulo ito. Medyo malayo sa iskinita, na kung saan dito ko namataan ng dalawa nun. Napapadaan lang sikit. Hindi kami napansin ito pero alam ko kung saang bahay nanggaling. Nakita din ito ni Capio. Sabi niya sa akin ay natumbok na umano namin yon. Malaking bahay yun na wari ko ay isang apartment.
Dagdag sa akin ni Capio. Tingin niya ay walang nakakaalam sa kung anong totoong pangalan ng magkakapatid sa lugar. Baka ibang pagpapakilala ng mga ito. Nakuha niya kasi ang pangalang Kit at Sandro sa isang biyasa na taga Romblon. Naayon pa dito, ang magkakapatid umano ay lumipat ng isla. Tingin dito ni Capio, nagpapalipat-lipat ng lugar. Hindi ito yung permanenteng tirahan talaga pero sapat na yun para matugis umano namin. Nagmungkahi ang matanda na lumapit kami sa bahay. Habang nangyayari yun ay nag-uusal ang matanda. Hindi ko ito pinupuna pero alam ko kung para saan yon. Yun kasi ang mga pangunahing orasyon na naituro niya na sa akin. Ang isang sa bulag. Doon ko napansin na parang walang nakatira sa bahay. Madumi ang paligid. Bukas naman ang pinto pero parang inabanto na ito. Napapaisip ako na baka pinagpupuslitan ito ng mga animal na aswang dahil walang ibang tao. Medyo distansya ito sa ilang mga bahay doon. Tago ito. Dulot ng makahoy ang lugar. 2 palapag. Tapos ang ilang bahagi nito ay sira-sira na. Ang daming nagkalat na mga bote ng alak. Sumilip sa loob si Capio. Habang ako naman noon ay nakamatsyag sa paligid. Baka may nakakapansin sa amin at napagkamalan pang magnanakaw. O hindi naman kaya, magdodroga. Parang puslitan kasi yun ng mga adik. Sobrang sama na ng pakiramdam ko nun. Napakabigat. Pero nakakaya ko naman. Kinilabutan pa ako kasi nga may nakatabing malaking puno ito ng akasya at may nakatira pang isang elemento. Ang sabi ni Capio, naroroon daw sa loob si Sandro. Malamang po, hindi nawawala yung pamimigat ng pakiramdam ko kahit umalis pa si Kit. Papasukin po ba natin? Mamaya na. Delikado. Parang may patibong. Gagawan ko muna ng pangbasag ang paligid. Mag-antay ka lang dahil lalabas si Sandro ilang saglit pagkatapos niya maramdaman ang inilagay ko. Kumprontahin mo kaagad. Ikaw lang ay may ibabatbat sa kanila. Matapos makapagsalita ni Capio, nakikita kong nililibot nito ang bahay. Kumukumpas ang kamay niya tapos panihaplos sa tangkay sa kanyang bisig nun. Mga minutong namagitan, nakarinig ako ng pagkalabog na may kasamang paglangit-ngit sa loob na para bang may pababa ng bahay nun. Sa maniwala man kayo at sa hindi, biglang sumilip si Sandro sa pintuan. Gulat na gulat ito dahil naroroon ako nakabungad. Nagkakatitigan kaming dalawa. Matapos ng bigla ang reaksyon niyang yon ay ngumiti ito. Tapos nagsalita at ang sabi, ano ba daw ang ginagawa ko sa lugar? Sa mga puntong yon ay walang ka-idea ang hinayupak na naroroon sa likod si Capio. Kapansin-pansin kay Sandro na parabang hapong-hapo at naiinitan nun. Pawis na pawis. Hindi ko siya sinagot. Siyempre, wala akong naisip na sabihin. Aminado naman ako noon na kinabahan talaga ako pero napagtatanto ko ang mga sinabi sa akin ni Capio na mahina ang burang sa araw. Nga pala, itong burang Sir Seth, alamat ang mga aswang na ito. Karibal ito ng gabnan o gabunan. Matagal na panahon na silang may alitan. Pwedeng mamuhay ng normal ang burang dahil pwede itong kumain ng kinakain ng normal na tao. Kung tutuusin, mapipigilan nilang kanilang sumpong. Pero bakit nga ba, di ba? Kung ang burang ay gusto talagang pumatay at kumain ng tao, imbis na pagkain normal. Sa bagay, nagpapahaba talaga ng buhay nila ang karne. Pero malakas pa sila sa gabunan. Habang pangiti-ngiti itong si Sandro ay lumabas ako. Pero sa mga sandaling yon, nag-uusal na ako ng malulupit na talandro. Siguro ay naramdaman yon ni Capio, kaya't bigla itong nagtungo sa harap ng bahay. Nakita kong nagulat siya. Hindi gumalaw. Nakatitig lamang ito sa akin at kay Sandro.
Noong mga isang di pa nalang atang layo, dinuro ko si Sandro. Dito na ako nagsalita nun. Sa naaalala ko ay binantaan ko ito. Sabi ko ay papatayin ko siya kapag hindi tumigil sa paggagambala sa amin. Nakita ko ang pagkunot na mukha niya. Nawala yung pagkaangas nito. Umatras. Akmang isasarang pinto pero mabilis naman yung hinarangan ni Capio. Napailing ako. Alam nyo, itong matandang albularyo, parang may sakit sa baga nun. Yung tipong konting ubo na lang titirik ng mata. Pero napakabilis niya at malakas. Kitang-kita ko ang pagpuwersa ni Sandro sa pinto para isara yon. Kung ako sa'yo, magiging mahinahon ako. Mahina kayo sa araw, malakas sa gabi. Wala kayong lakas ngayon. Kaya kayong patayin kahit isang hamak na tao. Ang lakas nyo sa gabi pero ano namang silbi noon kung hindi nyo naman mahahamak ang pamilya nila? Nakatunga nga lang kayo doon at nag-aantay ng pagkakataon. Madiin ang pagwiwika ni Capio. Kumalma naman itong si Sandro. Yumuko at naglakad patungo sa isang upuan. Umupo doon. Sa kanto ito ng sala, na kung titingnan ay parang basang tuta ito. Sabi naman ni Capio, pwede na umano kaming pumasok. Basag na ang puder sa bahay at walang magagawa ang aswang sa kanila. Ang pagpapawis nito, tama na ng mga talandro matapos mabasag ang puder na yon. Kinausap ni Capio itong si Sandro. Tumatango lamang yun pero hindi nagsasalita. Kaya naman nagalit ako noon. Walang opinyon at mahahalata sa mukha na kaduda-duda. Lumapit ako tapos susuntukin ko sana pero... Wag, Jack. Magsasalita yan alam ko. Tama ba, Sandro? Alam mo, kahit anong ilap niyo pa, makakahanap din kayo ng katapat. Itong binatang ito pa talaga ang hinamak niyo na alam niyo namang may abilidad. Pagkatapos sabihin ni Capio yon, umupo ito sa tabi ni Sandro. Sa mga puntong yun ay nagsalita na si Sandro. Napakahirap daw isipin na may nakakaalam sa kanilang pagkatao. Baka umano ito pa ang maging dahilan para mabunyag ang kanilang totoong kaanyuan sa karamihan nun. Napatawa si Capio. Sabi nito, sobrang kitid umano ng utak. Dagdag pa ng matanda. Kahit pa umano nalaman ko ang katauhan nila, may tumutugis pa rin sa kanila. Matagal na silang kilala. Katunayan, isa sa nakakakilala daw ay si Capio. Malalaman ba umano ng matanda ang pangalan kung wala siyang alam sa magkapatid na ito? Isa din si Capio sa tumutugis sa kanila. Kaya napakababaw umano ng dahilan ang pagpunalang o pagpatay sa kung sinong nakakaalam ng katauhan nila. Noon pa man inais na silang lipulin, lalo pat may nakakaalam na pumatay sila ng tao at kinakain. Kumunot na mukha ni Sandro. Sabi nito, hindi sila kumakain ng tao. Pumapatay pero hindi umano kumakain. Yung mga pinapatay nila, ito na yung nagbabanta din sa buhay nila. Matapos umanong mamatay ang tatay nila sa Samar, dinala sila ng nanay nila sa Romblon. Dito pinalaki at tinuruan ng naaayon sa tama. Naging hindi lang patas sa kanila ang mga tao dahil masyadong mapangusga. Yun umano ang naging dahilan kaya namatay ang kanilang ina na wala naman umanong ginagawang masama nun. Pinatay umano ng albularyo. Nakikita ko ang pagiging seryoso ng mukha ni Sandro. Dagdag pa nito, kaya sila pumupuslit umano sa lugar namin ay balak din nilang patayin si Capio. Nauna nga lang daw ako noon, pero isusunod nila ang matanda. Nagsisinungaling daw si Capio. Alam nilang papatayin din sila nito. Nakita kong napatulala si Capio noon. Napatingin ito sa bintana at tila napakalalim ng iniisip. Ayon sa albularyo, tama naman daw umano. Papatayin talaga namin umano ang dalawa dahil ang pinunta namin doon ay hindi talaga pagbibigay apiso. Bakit hayaan ng mga nagbabanta sa kanilang buhay?
Kaya kumikilos din ang mga ito para na rin protekta ng sarili nun. Kayo pala ang pumatay kay Martin. Tama ba? Kayo ang pumatay doon sa banggiitang taga San Agustin. Yung taga-Panay na napadayo para patayin ang pumaslang kay Martin. Kayo din ang pumatay, di ba? Mabuti pala ang nauna niyong hamakin si Jack imbis na ako. Dapat pala ipatay na ako ngayon. Opo, tama kayo. Kami nga ang pumatay doon. Kesa naman kami yung patayin. Dinidepensahan lang namin ang sariling buhay namin, Kapio. Ano bang kasalanan namin? Dahil ba sa tatay ko na naging mapanalasa? Bakit kami nadamay? Hindi niyo man lang inalam ang pinagdaanan namin. Hindi inalam kung paano kami pinalaki. Para sa inyo, basta kadugo ng bantugang aswang sa Samar, ibig sabihin dapat ding supilin. Maglaro naman kayo ng patas. Para bang napagsabihan pa kami ng mga sandaling yon. Maging si Kapio ay nakita ko mabilis ang pagbabago ng tono ng mukha nito. Tumatango kasi yon. Hanggang sa sinabi ni Kapio, napuputulin niya ang pagbabalak na patayin ng magkakapatid. Kakalimutan niya ang lahat. Lubayan lang daw kami noon. Tutulong pa siya sa pagbibigay abiso sa mga kakilalang albularyo na huwag gagalawin ng magkakapatid. Pero sa isang kondisyon. Magtulungan tayo. Bukod sa inyo, may mga pasaway din dito. Pwede bang patinuin niyo sila? Huwag niyong patayin. Patinuin lang. Susuportahan ko kayo. Pwede niyo akong gawing sandalan. Bukas ang pinto ng bahay ko kung gusto niyong dumulog sa amin. Sabi ng albularyo nun. Kitang-kita ko sa mga mata ni Sandro ang panlalaki. Lumapit ito sa akin at humingi ng pasensya. Agad-agad daw, kapag dumating ang kapatid niya ay ipapaalam niyang lahat nun. Matutuwa daw yon, kasi hindi na sila mag-aalinlangan sa kung saang lugar. Kahit papano ay may nakikinig sa kanila at sapat na yun para maging panatag sila. Kaala pa niya, magkakapatayan na umano. Aminado si Sandro na ramdam niya na ang pagkasawi pero sumapat naman ako at sinabi kong walang problema. Napakasimple lang pala, Sir Seth. Dumaan pa ako sa kagimbal-gimbal na tagpong yon. Tapos sa uli, magiging kasundo pa lang pinapaniwalaan kong masasamang nilalang. Tama naman at may karapatan din sila mabuhay. Naisip ko tuloy ang pinagdaanan ko. Nagmistula akong timang at isang linggong pinapausukan na parang inihaw. Kala ko pa naman sobrang dali pumasok at magharal ng karunungan. Pinagdaanan ko ang ilang gabing puyat na para na ding aswang. Tapos sa uli, ang gagawin lang pala ay pakikipag-usap. Magpaganon pa man ay naging masaya ako. Wala naman na ako magagawa pa. Napasok ko na ang ganitong larangan. Kaya iniisip ko na lang kung anong magiging silbi ko nun. Dahil ayaw ko masayang ang lahat nun. Sinubok ko talaga ang kakayanan ko. Kumbaga, nabitin ako eh. Lagi akong pumupuslit noon kay Kapio. Yung magkapatid na aswang ay dumudulog na pala sa kanya. Doon lang ito sinabi sa akin ni Kapio nang sabihin ko na gusto ko nang maging albularyo. Gusto ko makatulong. Sabi niya, wag na lang daw ako maging albularyo o manggagamot. Ang gusto niya mangyari, lahat ng mga nalaman niyang impormasyon na may mga masasamang tao sa lugar, pupuksain ko umano. Dahil ako lang daw ang may kakayanang humarap sa mga ito. Sinabi din niya sa akin kung kanino niya nalaman. Sa magkapatid daw na si Kit at Sandro. Nagulat ako nun. Akala ko kasi nun na hanggang doon lang sa engkwentro namin sa lungsod ang huling pagpapakita ng mga ito. Aba, dumulog na pala kay Kapio. Dahil umano may masasamang tao na may taglay na karunungan na hindi nila kayang malapitan. Sinunod nila ang kondisyon ng matanda na makipagtulungan. Pero may hindi sila kayang patinuin. Gaya umano ng mga mangkukulam. Napadako pa umano sila sa kabilang isla at nakatagpo ng isang aswang pero isang uri ito ng gabunan. Kaya naman daw nila yon kaso may sinasandalan itong magaling na albularyo. Mas maganda kung sa iyo sila lalapit, Jack.
Dahil bukod sa matanda na ako, gusto ko na ding magpahinga sa ganyang larangan. Bukas ng gabi, babalik ang mga yon. Punta ka dito at nang makausap mo sila. Tumango ka agad ako at sinabi kong oo nun. Nananabik ako nun. Dagdag pa ni Capio, naabisuhan niya na daw ang ilan sa kanyang mga kakilala na mababait ang kinatatakutan nilang burang. Kaya nga kampanting-kampante na magkakapatid sa kung anong gustong gawin na walang sagabal sa kanila. Kailangan lang ng gabay ng isang divino para kahit papano ang ilan sa mga dapat nilang gawin ay matutuloy. Kinabukasan ng gabi, bumalik ako sa bahay nila Capio. Marangya itong si Capio. Malaki ang bahay. Tapos ang mga anak nito ay nakapagtapos lahat ng pag-aaral. Wala nang problema itong matandang ito. Tulog kain na lang. At syempre mahilig din mang chicks. Wala na rin kasing asawa. Kuwela si Capio na siya namang gustong-gusto ko sa kanya. Kahit tingin ko ay medyo manyakis pero hindi naman nangahamak. Hanggang sa pasipat-sipat lang at pasipol-sipol nun. Isang palapag lang ang bahay, pero malapad yon. Nasa may bandang silangan ng kanila. May malawak na lupain na masagana sa niyog at iba pa. Ang kasama lamang ni Capio ay ang apo nitong babae na si Amara. Sobrang tahimik nito at para bang kakain ng tao kapag makatitig. Madalas ito ang sumisita kay Capio. Parang tuta si Capio kapag nabubulyawan ng apo. Tatahimik ito at hindi nagsasalita pa. Ayon sa matanda, mana daw sa asawa niya dati. Parang hukluban ng ugali. Inatake nga lang yun dahil nga sa sobra talaga mainitin ang ulo. Hapon na ako nang makarating sa kanila. Naroroon ako sa likod ng bahay. Nagpamasahe kasi sa akin si Capio noon. Hindi ko dinidiinan, para kasing guguho ang katawan. Dama ko ang mga buto niyang konti na lamang ang lamang nakakapit. Napaka-osyoso pa. Yun bang demanding? Sa balikat daw may panuhot siya o kabag. Nako, tigok talaga kapag naseryoso ko yun. Dala na kasing pagpapahilot. Parang kakalas na yung laman sa buto. Inabot yun ng takip silim. Tapos dito ko na naramdaman ang pamimigat ng katawan ko. Madali ko lang naintindihan yon. Nang ibig sabihin ay nasa paligid na magkakapatid. Nagsalita si Capio. Sabi nito maya-maya ilalabas na ang mga yon. Naninigurado kasi ang mga ito dahil hindi pa lubos itong nagtitiwala sa kanya. Baka kasi may patibong. Hindi naman ako kumibo. Hanggang sa noong dumilim na, nakita ko na sikit. Para bang magnanakaw ito. Patago-tago pa yun sa mga puno ng saging. Tapos si Sandro ay nakabatog sa puno ng batilis nun. Medyo natuwa ako kasi hindi nakabahag. Nakapantalon sikit habang si Sandro naman ay nakasalawal. Mabuti, hindi yung anyo nilang sobrang nakakasuka talaga at nakakatawa. Ilang saglit lang ay tinawag na nito si Capio. Ay nako sa inyo. Ilang beses na kayong nagpupunta dito tapos ganyan pa din kayo na parang pugante. Nananakot ka kasi Capio. Mukha mo pa lang hindi na kasi mapagkakatiwalaan. Parang umaapak kami ng kapatid ko sa apoy kapag napapabisita dito Huwag ka kasi manakot. Sagot ni Kit nun. Hindi ko alam pero napatawa talaga ako nun. Kitang-kita ko sa mukha ng dalawa na talagang balisa ito. Hanggang sa nakita ko nito at ngumiti ang mga yon. Lumapit na si Sandro. Parang feeling close kami. Tinapik ako sa balikat tapos nakipag-fist bump. Kamusta daw ako? Sabi ko naman, ayos lang. Ay sus, tinatakot ko daw. Sabihin nyo kamo duwag lang kayo. Isa ka pa Sandro. Napagkamalan kang maninilip ng apo ko. Naku ka, ang pangit pa naman ang ugali niya at baka mabaril ka pa. Alam mo naman na ang lahat ng kagamitan ko dito ay may mga karga. Iiyak ka talaga. O siya nga pala. Ito na yung lapitan nyo ha. Si Jack. O Jack, narinig mo naman ang mga sinabi ko. Kayo na ang mag-usap. Magtanong ka na lang sa akin kung may gusto kang malamang pamamaraan. Nagkatitigan kami ni Kit.
Nagtanong ito sa kung anong nangyari. Sabi ko naman, papasukin ko na po yung pagiging albularyo. Yung magagamot ba? Pero ayaw pumayag ni Kapio eh. Gusto niya mangyari, sumama daw ako sa inyo. Sigurado ka ba dyan, Kapio? Hindi kaya patayin lang kami nito? Sigurado ako. Mas malakas pa sa akin yan. Pero hindi kayo niyan papatayin. Uhugin pa yan eh. Di ba may mga pinupuna kayo mangkukulam? Yan ang paharapin niyo sa kanila. Sunog ang mangkukulam sa binatang yan. Ayun na nga. Parang mabilis kaming nagkasundo. Ewan ko ba sa magkapatid na ito? Talagang may isang salita. Kung ano ang gustong mangyari ni Kapio ay sinusunod talaga. Sabi ni Kapio ay magsisimula kaming kumilos sa gabi ding yon. Nabanggit na ng mga ito ang mga masasamang tao. Lahat ng yon, sabi ko, uunahin namin ang pinakamalapit. Pero nakiusap si Kit noon. Yung mangkukulam daw na taga Magdiwang ang unang titirahin namin. Naiinis sila doon kasi nga ito ang nagpakalat na aswang silang dalawa. At wala silang nagawa kasi nga ang lakas sumano. Ito din daw ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang nanay. Lumapit kasi yon sa isang biyasang albularyo at pinatugis sila noon. Makabagbag damdamin ng mga sandaling yon dahil nakita ko talagang pagluha ng kanilang mga mata. Pero ang tanong, paano ako makakarating doon ng agaran? Napakalayo noon. Tumawa ng tumawa itong si Kapio at ang sabi, kung layo lamang umano ang pinoproblema ko, napakasimple lang noon. Ang mga burang na umano ang bahala. Hindi ka naman siguro nahihilo sa biyahe ano? Nasubukan mo na bang sabakay ng sasakyang sobrang bilis? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko makuha-kuha. Umiling-iling lamang si Kapio at sinabing, basta umano. Kasi nga, kapag sinabi niya ay baka umatras ako nun. Nagmungkahi ito sa magkapatid na pwede na daw kaming umalis. Kung ano man ang sasabihin ko sa mga burang, ito daw ang magiging batayan nun. Wala namang sinabi ang magkapatid. Kinindatan lamang ako ni Kit tapos nagudyat ng tango. Tapos ay naglakad na sila. Ako naman ay sumunod pero naguguluhan talaga ako nun. Nang mapadako kami sa may kakahuyan, biglang nag-anyong aswang si Sandro. Sumunod naman kagad si Kit. Kitang-kita ko kung paano magbago ang kanilang itsuras sa malapitan. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. Mantakin niyo, nasagi pa ako ng pakpak ni Kit nun. Napakainit nila. Ang alinsangan sa pakiramdam. Mabantot din na animoy mga kambing nun. Sabi naman ni Sandro, ipikit ko daw ang mga mata ko. Doon ko pa lamang napagtanto na ililipad ako ng mga yon. Umatras ako noon tapos akmasa ng tatakbo pero bigla na lamang akong hinablot. Hindi ko alam kung alin sa kanilang humablot sa akin kasi sobrang bilis ng pangyayari. Nakamulatan ko na lamang ang sarili ko na nasa itaas na ako ng kakahuyan. Nasasagi pa ng mga dahon ng pako. Kamuntikan pa ngang malaglag ang tsinelas ko noon. Naduwal ako at pinili ko na lang pumikit noon. Napapamura ako sa kanila. Ipinagdadasal ko na lamang noon na wag akong bibitawan. Hindi talaga ako mapakali noon. Kahit nakapikit ang mga mata ko pero alam kong nasa itaas na bahagi pa ako. Nakakarinig ako ng mga pagkahol ng aso. Lagaslas ng tubig. Mga 10 minuto lamang siguro kung hindi ako nagkakamali. Naramdaman ko noon na sumasayad ng mga paa ko sa lupa. Binitawan akong bigla at nagpagulong-gulong ako noon. Napakalakas ng momentum na yon. Naghagikikan pa ng tawa ang dalawa na animoy tuwang-tuwa. Wika pa ni Kit. Unang beses daw nilang magkarga ng tao. Tumayo ako kaagad noon tapos mura ng mura sa kanila. Para kasing napagkakatuwa na ako. Hindi biro ang bigla na lang hahablutin tapos lilipad. Langyang yan. Dapat pala hindi ko nalang pinili lumapit kay Kapio eh. Kesyo hindi daw siya papayag na maging albularyo ako eh. Anong tawag sa pagkakaroon ng karunungan? Sabihin niya kamo na pagkakatuan lang ako. Langya din kayo ah.
Ang lihim niyong dalawa. Sarap niyong pagkukutusan. Sa pag-uwi, huwag niyong gawin sa akin yun ha. Maglalakad na lang ako kahit malayo pa. Nasaan na ba tayo? Hindi kagad nakapagsalita ang dalawa. Saglit nagkaroon ng katahimikan. Pero nakikita ko ang mga mukha nila na parang sasabog sa tawa nun. Nagpipigil lamang ang mga ito. Maya-maya pa, sinabi ni Sandro na malapit na daw kami. Hindi umano dapat lumipad hanggang doon sa kinaroroonan ng mangkukulam. May gagawin ng dalawa para sa paghahanda umano. Naganyong tao ang mga ito. Dura ng dura habang naglalakad. Alam ko na yon. Nagmamarka sila sa kung saan dadaan. Mantakin nyo, may maayos naman na landas pero doon pa talaga kami sa gilid ng pangpang na isang pagkakamali nun. Konting pagkakamali lang laglag talaga kami doon. Napakasukal pa. Ang masaklap ay pa-ekis-ekis. Nakakakita ako ng samot-saring mga elemento sa gubat. Hindi naman nakakatakot pero nakakagulat kasi nga, bigla ko nalang makikita mga ito sa harapan mismo. Nawari ba'y sinusuri kami noon? Walang alam ang mga aswang dito. Ako lang ang nakakakita doon. Tapos, nakikita ko sa unahan ng nagkikislapang ilaw. Malayo pa ito at natitiyak kong mas lalayo pa dahil sa pinaggagawa ng mga hayop na aswang na yon. May magandang daan tapos palibot-libot sila. Nagreklamo ako. Sabi ko, ang titimang naman nila. Kanina pa dapat kami nakarating kung may mga kokote ang mga yon. Pero ang sabi ni Sandro, "Pasensya ka na, Jack. Kailangan naming umiwas sa mga landas na posible kaming matukoy. Kung gusto mo, mauna ka na doon. Diretso ka lang pero pinapaalalahanan kita. May mga aswang dito bukod sa amin ha. Tapos sa mga aswang dito, kumakain ng tao. Ang mahirap dyan, may karunungan din kaya magagaling." Bakit po pa ako papayuhang mauna kung tatakutin mo lang pala ako? Sige na, tapusin na lang natin yung kalokohan yung yan. Hindi naman siguro tayo aabot ng umaga dyan, ano? Ang bilis na karating tapos ang bagal ng umusad na maglakad. Nagmarka kayo, kaya nyo namang lumipad. Bakit tatakbo pa kayo kapag magkakagulo na? Posibleng mangyari yun, Jack. Huwag ka mainip. Gaya ng sinabi ko, naninigurado kami. Ito ang sinasabi kong paghahanda. Posibleng hindi kami makalipad sa oras na magkaroon na ng inkwentro. Malakas sa mangkukulam. Babasagin niya ang kakayanan namin. Dito tayo dadaan kapag naiipit na. May pambulag ang mga bakas namin. Nagtimpi na lamang ako nun. Habang papalapit ay painit naman ang painit ang ulo ko. Mantakin niyo, nasa unahan na daw ang bahay. Pero naglilibot-libot pa rin kami nun. Nakahinga na lang ako ng maluwag noon nang huminto ng dalawa. Nagwika sikit na pwedeng daw kaming kumilos. Siyempre, hindi ko alam ang gagawin. Nag-iisip pa ako dahil wala pa akong karanasan. Hanggang sa nagsimulang maglakad ulit ang dalawa. Sumunod naman ako at noong malapit na kami sa bahay, narinig kong tila may nagkakagulo. Nagkakasigawan. Mga nasa 3 bahay yon. Tapos yung nakabungad sa may kakahuyan, ito na ang pinupuntirya namin. Ramdam ko talaga noon ang kakaibang presensya. Maliban sa mabigat para bang napapaso ako. Yung parang may nagkakagulo. Ito yung nasa bandang kalsada. Napakatahimik lang noong bahay ng nasabing mangkukulam. Hanggang sa ilang saglit na, nakakita ko ng naghahabulan ng itak. Nag-aaway pala at para bang mga lasing ang mga yon. Tapos ay may nakasunod na mga marites nun. Hanggang sa mahinang nagwika si Sandro. Ang sabi nito ay alam daw ng mangkukulam na naroroon na kami. Dama umano ng dalawa ang pinapalipad na talandro. Hindi naman ako nagsalita nun. Nauna akong maglakad sa kanila at lumapit pa sa bahay na tirahan ng mangkukulam. Malaking bahay yon, pero gawa lang sa kahoy. Isang palapag na nakaangat ang sahig sa lupa. Napakadilim. Wala man lang ni kaunting liwanag na magsisilbing tanglaw sa bahay na yon. Maliban na lang sa iba ron.
Kinakabahan ako pero may tiwala ako sa mga sinasabi ni Capio sa akin. Nagsisimula ako mag-usal nun. Hanggang sa biglang may lumabas na tao. Lalaki ito at medyo may katangkaran. Nakita kong sumisipat-sipat pa yun sa silong ng bahay. Alam kong ako ang tinatanaw nito. Hanggang sa lumapit na yun at doon, napagtanto ko na ito na ang nasabing mangkukulam. Doon ko kasi naramdaman sa tao ang kakaibang presensya. Para bang nagtataka pa ito. Bumati pa yun ng magandang gabi. Medyo malumanay pero kaagad ding nagbago ang tono niya. Nakakamangha. Burang may kasamang tao. Boy, taga saan ka? Sino ang sadya mo dito? Kilala mo siguro yung mga burang, tama? Isa ka sa tumutugis sa kanila. At ikaw yung pinakadahilan kung bakit namatay yung nanay nila. Alam niyo po bang mabubuti sila? Kahit madilim ay nakikita kong umisi ito. Ang sabi, paano daw naging mabuti ang kampon ng dilim? Bigla itong lumapit sa akin at tinulak ako. Tulak ng tulak hanggang sa kamuntikan akong matumba nun. Sabi nito, doon daw kami sa layo. Para kahit papano ay hindi mapatakan ng dugo ang paligid ng bahay niya. Hindi ako nagpapatinag. Paglingon ko sa mga kasama ko ay wala na ito doon sa kinatatayuan nila kanina. Pero ramdam ko sila. Mas masama ka po kung tutuusin. Sige lang, mas mabuti nga yung ginagawa mo para maging malinis ang paglipon sa'yo. Kung saan po yung gusto mo, papaunlakan kita.